What's up my homie, what's up my homeboy, what's up my chops, at welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita X Tikas Channel. At syempre nagbabalik si Marikita ang inyong Battle Hatoler ng taon. At nirequest sa atin ng tropa natin dito na si Ethan James Bandola. Shoutout sa'yo, salamat sa pag-request mo. Grabe, na-request niya 10 years ago, Sinyo versus Sak. Kung wala man na akong maalala nito, isang dekada nang nakalipas. Pagpasensyahan nyo na. Medyo mahirap talagang review or magbalik tanaw sa mga ganong panahon dahil syempre iba pa yung mga laban nun, di ba? Laban. Iba pa yung iba pa yung technique, iba pa yung mga laban nun. Kumbaga, kanal era pa nung di ba? Kanal humor pa nung mga panahon na yun. Kaya, hindi natin, hindi pa siya, nag-evolve sa sulat, kumbaga, sa sulat ngayon, di ba? Iba pa yun nun, parang more on one-liner, more on talagang asaran lang, di ba? Na, yung asaran ng mga pangkanto, di ba? Yung ganong level. So, tingnan natin, kung, syempre, isa sa tinitingnan ko din talaga bilang isang independent artist, bilang isang performing artist, yung daloy, di ba? Yung performance, yung storytelling nila, at syempre yung sulat. Pero, i-consider ko rin naman yung panahon pa noon sa panahon ngayon. Syempre, magkaiba. So, kailangan kong i-condition yung utak ko at eto, napapansin ko sa inyo, yung mga nire-request nyo sa akin, minsan may something, di ba? May nagdi-discovery akong mausok. Minsan iniihaw, minsan pinapakuluan. So, tingnan natin kung ano ang magiging pakiramdam ko nito. Since first time ko to ulit mapapanood, as in like, wala na talaga akong maalala nung 10 years ago. Let's go. Sana may mapulot akong aral. Yun, let's go. Flip Top, Round 5, Day 2. Flip Top, alam niyo, magigay para sa laban na parating, oh. Maraming salamat sa lahat na sumuporta po mo na event na to. Mga kasama namin mula kahapon hanggang ngayon. Lahat ng sumusuporta ng tunay sa online, sa internet, fliptop.battle league, fliptop_battle sa Twitter, at syempre fliptop_battle sa YouTube. Alam niyo na yan. Shoutouts nga pala AJ De La Cruz. Ito, grabe yung laban na parating. Sa kanan ko, galing pang Pampanga, magigay para Isinyo. At sa kaliwa naman, representing motherfucking Mindanao, magigay para Sak Maestro. Shoutouts nga pala, John, sana magpagaling ka na. Round 5, Sak nanalo ng coin toss, pinili niya mauna Sinyo. Tandaan, react accordingly, patapusin yung mga MCs. Galangin natin, unang banat kay Sinyo Paingano. Yo! Idol! Ano mga baon mo? Baka tungkol na naman yan sa pagiging komedyante ko. Na walang bilang ang joker sa baraha at kasino. Mabuti nang wala kong bilang sa sugal, kesa wala kong bilang sa ligang to. Paulit-ulit na anggulo. Umpisa pa lang, di ko pa nakalaban, nirebat na yan ni Delo. Binanggit na yan ni Spade, ni G-Spot, ni Tipsy D at Rapido. Buong taon, wala kayong ginawa kundi expose lang ang style ko. Bakit? Hindi nyo ba kayang expose ang style nyo? Na hindi raw nakakatawa ang pagpapatawa ko. Putang ina, nagpapatawa ba kayo? Pwes di ako natatawa sa inyo. Oo, masiyahin. Yan ang pagkakakilala sa akin ng tao. Pero di mo gugustuhin sa oras na magseryoso. Pagkat pasensya ko ay kasing haba lang ng edits mo. Sir Enigma, ano bang nagawa ko sa'yo? Wala akong natatandaan na ginawan kita ng masama.
para ipaulit-ulit mo sa akin itong sumpa. Maestrong Bisaya, hoy Bisakol, saan ka ba eskwelang nagtuturo, tol? Sa IS? Ano yan? Elementary school? Ulol mo! Gusto ko na sanang magbakasyon. Kaso si Sir Arik, binagyan pa ako ng laban ngayong ahon bago matapos itong taon. Meron daw siyang kilalang guro na gusto niyang paturuan sa akin ng leksyon. Pero bago yon, alam mo ba nung nag-aaral pa ako? 75 lang yung grade ko. Pero wag ka. Half day pa lang yun. Eh paano pag hinul day ko pa? Di 150 na. Tangina. Subukan mo kung ibagsak. May kalalagyan ka. Hindi mo gugustuhin pag nagkaroon ako ng gradong kulay pula. Sige, bigyan mo ko ng palakol nang masibak kita. Nang masibak kita. Ako'y hindi ganun katalino. Ako yung tipong perwisyong estudyante. Kilala bilang komedyante ng mga kamag-aral at kaklase. Numero 1 sakit sa ulo ng mga guro. Kaya laging outstanding sa klase. Eh kasi, mas gugustuhin ko na lang lumabas kesa makinig sa'yo. Nakaka-board tong bar exam mo, pwede bang exempted na lang ako? Kasi sigurado naman kahit anong isagot ko, sa huli, i-check pa rin yan ng maestro. Pero Sir Alec, salamat po sa pagkakataong to. Kasi kahit di ako nagkolehiyo, pinatungtong mo ko na yung tablado. Kaya may tinapos ako. Bagsak ba ng mga punchline ko para laitin ng mga guro? Hindi. Alam kong tama ang tinuturo ng mga guro, pero mas natuto lang ako sa aking mga pagkakamali. Ayun, okay naman yung reference niya, no? Yung school, diba? School reference. Turo, guro. Actually, nag-focus siya sa mga O eh. Yun nga lang, yung biglang nagpalit siya ng letter sa dulo yung pagkakamali. Pero ayos naman yun. Consider na yung time frame na 10 years ago, maayos na rin pala yung mga sulatan nun, diba? Compared dun sa mga nauuna na, unang-una pa na one-liner lang talaga na asaran, no? Maayos na rin pala nung 10 years ago. Let's go, Sak Maestro. Pahingan! Yo! Tuturuan niya daw ako ng leksyon. Pwes, ibang klase itong edukasyon. Kolehiyo, di ka nakapagtapos, ikaw ang tatapusin ko ngayon. Sabi niya, nakita na niya aking ethics. Ay na, para sa Sak Maestro, siguro sasabihin mo, Sak Maestro, sa'yo, liit lang yan na straw. Bakit? Sige, in behalf of Cagasan family, salamat sa mga sumabay. Sa mga abuloy na ibinigay at inabot kamay nyo para sa bangkay. Kaya sabay-sabay tayong kumaway para sa kaluluwang lalakbay. Sayang kung di lang umatras si Tipsy, di sana siya yung namatay. Tipsy River Sak Maestro, marami nag-aantay. Pero sanay na ako magpakumbaba kahit yung matchup ay sumablay. Umatras si Tipsy dahil sa palagay na hindi kami makabantay. Dahil yung pangalan niya ay sementado. Pero sa lapida ko ilalagay. Hoy, pagpapanday ko pa siya ng kabaong, pero huwag yung isipin ako'y galit. Mga salita ko'y masakit lang para sa taong binanggit. At di porke may pinaliwanag lang saglit, may salba na yung pinalit. Balikan natin tong kakatay na mag-Central Luzon na to ulit. Sinyo Agasan, paborito ng bayan. Pero nababadtrip pag yung jokes niya ay hindi nyo tawanan. Tayo na natalo sa isa buhay, nag-iibo pa nga yan. Sabi magre-retiro na nga lang, pero ngayon ay nagbalik aming na bistot na laman na balimbing ka rin pala parang si Gringo Nasan. Huling battle mo kay Tipsy, 5-0 yung laban. Sabi, di raw kailangan yung superhero mayaman, pero sa mismong larangan, ako ang inyong asahan. Dahil buhay pa nga ang Joker, kaya nandito si Batman. Pero hindi to si Batman.
Tawagin nyo ang Ghost Rider. Tagakuha ng kaluluha yung original na Ghost Fighter. At ibibisto ko sa mga tao kung sino ang yung Ghost Rider. Dahil na nagsusulat parang Arsenio, walang iba kundi sapin-sapin na lang yon. Di ko na kailangang ibuklat. Tayong dalawa lang naman may alam kung sino talaga yung tagasulat. Oh, heavyweight nga to. At sa gym nagpupuyat. Pero pag yung mga bars ay mabigat, kailangan mo na yung tagabuhat. Yung pala'y sumbat mo'y nakakaburat. Para ang bilat ng burikat. O ikay sikat pero mas pusi ka pa sa pusi ng pusikat. Magaling daw siya magbalik pero ito ang prinsipe ng sibat. Dahil pag mga fans na yung kachat, wala siyang pang-reply o pang-rebat. Kaya sa lahat ng fans ni Sinyo, alam kong napansin nyo na pag mga mensahe nyo sa FB, nireplyan nyo lang ng Sinyo. Oh. Pinatawa ng kanyang salat, kinonsinti nito ang Sinyo. Kung gano'n pinapatay nyo lang tong local hip-hop scene nyo. O senyorita ng Pampanga, palaging sitting pretty. Walang hinaharap dahil walang sikap. Meron lang fake titty. Kahit sa hometown mo pa mismo, mas senyorito pa si Tipsy. So in English, it means Pampanga was never since city. Ang Pangas best, hindi man lamang pampagana sa paghanda. Isip batang nakalimot na kailangang magtanda. Laman lupang walang bunga pagkat matamlay at nalagta. Walang laman ang bagong tubo kapag ikaw ang pataba. Kala mo puso ko'y napataba, puta asa ka pa. Sumipsip ka lang sa guro, ngayon mapapasak ka. Nakaani ka ng respeto, sa tuwing napapasak ka, pero tanim ka pala ng galit, kaya napapasak ka. Ikay pagsak at pag nalaman to ng iyong papa, saka ng iyong mama, sigurado magkakapasa ka. Inakala mo sa maestro papasa ka, dapat ginaya mo na si Tipsy at papasa ka. Last, dahil nababasa na ang kasalukuyan mong galaw, paano makita ang kinabukasan kung wala kang matanaw? Me, I'm from Davao, but I made a vow to reach outside of Mindanao. I've seen the past, but in the future, walang puta, edi wow! Obvious naman sasabi... Kinalimutan ako. Obvious naman di ba? Sak maestro ito yung labanan ng basic vowels versus sa complex ng consonant. Marami siyang binigay ng mga ng mga reference dito. May pakurot siya sa government. Ang dami niyang wordplay dito. Yung kay Sinyo, di ba, sa scene, Sinios, di ba? Ang dami niyang nilaro doon. Ang dami rin yung wordplay niya sa Pasa, di ba? Ang dami niyang binigay na reference, yung Joker, Batman, nagbigay rin siya ng anime. Tapos, ang saklab din na kinatay rin siya about sa pagiging Pampanga or ano ba pag Pampanga? McKenny, Kapampangan, di ba? Pagiging Kapampangan niya, hindi siya Pampangas best. Kung baga, nakatay dito si Sinyo, sa round 1 pa lang, nakatay na siya. Kaya, ano pa bang masasabi ko? Ang galing ng round 1 ni Sak Maestro dito. Ang solid nito. Ang solid. Let's go, Sinyo Bawe. Huwag mong intindihin si Tipsy. Tayo'y nagbabattle, tol. Di naman sa Reagan namatay si Taguro, gago, hindi sa energy ball. At wala daw Eddie Wow. Talagang Eddie Wow. Fuck Mindanao. Walang ibang uuwing talunan ngayon kundi ikaw. Because tonight, lose be Mindanao. At hindi daw ako marunong magbalik. Bakit yung hari ba ng pagbabalik marunong magbalik? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? At puro
English ng buo? Ano yan? Para pag nag-nosebleed, isang butas lang yung dudugo? Yaw. Sabi niya, wala daw kwenta mga panggerang talata kung ang mga bala ay tumatama sa inosenteng mga bata. Tama. Pero ba't ikaw ang naging perpektong halimbawa? Halimbawa, hi Miko, Daddy loves you. Huwag ka nang malungkot. Dahil di siya makaiyot, inimbento niya yung jakulot. Dapat steady lang daw, to siya lang yung kumakadyot. Kaya hi Miko, Daddy loves you. Huwag mo niyang kakalimutan. Mas mahangin ka pa sa puking umuutot pag nagkantutan. Oh, di ba lyrics mo yung mga yan? Eh paano kung si Miko bigla yung mapakinggan? Itanong sa'yo kung anong kahulugan. Anong may isip mong idahilan? Battle lang yan, nak, walang personalan. Anong klaseng kagaguhan yan? Meron ka pang nalalaman na Daddy loves you? Fuck you, paki-explain. Kung wala kang nakikitang mali sa'yo, may mali na sa'yo. Ayaw mong makita ng anak mo yung mali mo, anong gusto mong makita niya? Yan tama mo? Tama ba yon? Hindi sa lahat ng oras sak, laging tama ang pwede mong isolusyon. At kapag naging presidente na daw si Duterte, ubus na ang mga putapete. Ganon. Baka nakakalimutan mo, sak, galit sa adik yun. Baka ikaw pa una ipapatay nun. Kaya magbago ka na habang meron pang panahon, kapatid. Tigilan mo na yung pag-aadik. Maawa ka naman kay Miko, yung dinedede, mikmik. Lintik! Mahal na mahal mo yung anak mo, di ba? Pag nadadamay sa battle, pinagtatanggol mo pa? Hindi mo siya kayang pagbuhatan ng kamay kahit mukhang palong-palo ka na. Pero, alam nyo ba, ang tunay na istorya sa likod ng Sinyo versus Sak Maestro? Una ko talagang hinamon si ikatlo. Pero tinapat ako dito kay pangalawa. Alam nyo ba kung bakit pangalawa to? Yung panga niya, pandalawang tao. Puta, pwedeng pangalso. Taob ang pangako sa pangamo. Pero sisiguraduhin ko sa inyong mapapangangato. Makikilala ka na ng lahat ng tao sa pangalang. Sa pangalang Sak Maestro. Kasi kahit di ko na ipagsigawan, alam na ng karamihan na ang pangapangamok. Ang pangapangamok. Puro kakapangahantol. May kamukha kang karton. Karton ng emperador. Ayun, makikita talaga natin na Joker nga 'di ba? So siya talaga yung Joker sa flip top ng sinaunang panahon. At until now, kaya marami siyang naging mga tagasunod, 'di ba? Yung mga followers niya na mga MC na siya yung ginayahan nito. Pero hindi masakit yung round 2 niya eh. Hindi siya nakabawi. Ang bababaw, like alam ko na relatable tsaka crowd reaction, mahalaga nun, 'di ba? Isa yun talaga sa bina-value. Kaso nga lang, kung magbabase talaga ako sa sulat, malayo. Relatable yun sa akin kasi childhood, ko yan, snack. Kung baga, yung vanilla powder yan or minsan chocolate, pero mostly, ang meron talaga niyan palagi sa tindahan yung puti, yun, di ba? Yung vanilla powder. Tapos may straw na pula. Pero kung walang straw, tataktakin mo ganyan, sisip-sipin mo hanggang sa mamuo yung, yung powder dahil nalalawa yan. So, ganun siya.
Ano pa ba? Ayun, nag-focus talaga siya sa pag-rhyming niya ng vowel sounds dito. Wala akong masyadong nakitang mabigat unless yung yung binigay niya yung about kay Pangulong Duterte, na kapag ka naging pangulo, baka una pang ipapatay si Sac Maestro. So ayun lang yung part na medyo nagustuhan ko doon. Yun, at isa pa, talagang doon siya nakilala sa sa mga bastos niya na ng mga linyahan, 'di ba, na medyo ina-idolize din ng iba. Pero yun. Let's go. Round 2, Sac Maestro. Gusto nyo makarinig ng malakas na ribat? Yeah! Ribat! Idol niya sa Mindanao, yung grupong No Pets Allowed. Sila yung dopest in town, sobrang flawless ng sound. Kaya pumunta siya sa kanilang gig, pero wala si Joseph sa crowd. Hindi siya pinapasok kasi nga, no pets allowed. Animal na Batista, huwag ka masyadong proud. Di ang muscles mo i-flex. Di ba itagong ikay macho dahil mukha mo'y puro pecs? Okay, mataas yung confidence, baka masyado itong matens, tapos mas magna sa pagrampa niya dun sa fashion show ng bench. O supermodel ka na scene. Kita ko sa cover na magazine. Alam niyo saan ito nag-gym? Sa San Juan Gym. Pagkatapos niya mag-weights, yung brief niya tatanggalin. Tapos pagjajakulan niya, sarili niyang puwet sa salamin. Kung malaki pa ako, ikaw ang haba ng iyong chin. Pwede pambutas ng Krispy Kreme. Kahit di ka na yumuko, yung kumot kaya mong tupiin. Ikaw ang undisputed champion ng Hungry Games sa Philippines. At pag ito nagsuot, nagmukhang palda yung skinny jeans. Tingnan mo naman yung binte. Alam niyo na yung binte? Yung binabayad sa Skyway, yung binte. Pero tingnan mo na yung binte. Diyan naiipit pag nagtinikling. Binansagan tong Lord of the Rings kasi hula hoop nila yung singsing. Naglaro ng taguan, hindi na kailangan ng pader ba o dingding. Kaya kasi ang katawan mo ay pwedeng itago sa likod ng walis tingting. At alam ko na yung baho mo, Sin. Yung sabon kasi huwag mong tipirin. Kung mukhang roll-on si G-Spot, kailangan mo ng Mr. Clean. Maligo ka kaya ng isang balde ng Listerine. Kasi yung kilikili mo mas mabaho pa sa morning breath ni Philip Ching. Philip Ching, amoy April boy kasi di ko kayang langhapin. Kahit yung ilong ko ay barado, pwede ka nang gumawa ng beat sa lakas ng yung pupupaho. Sobrang tapang nanununtok, amoy itlog ba na bulok, huwag ka sa Davao mag-New Year kasi doon bawal magpaputok. Kaya Jimmy, bumalik ka na sa iyong bundok. Tapusin mo yung evolusyon. Kung laging saging yung kinakain, at least gawin mo na lang turon. Kasi Timon, para nasagasaan ng pison ng iyong puson. Gago sa sobra mong payat, pati brief mo may sinturon. Payat din ako. Kala niyo sino matabahan. Dapat nasa quarantine to ngayon. Di ba nandito sa San Juan? Utay na, di ba yung origin doon ng virus is sa'yo natagpuan? Baka di nyo lang alam, may lahi itong orangutan. Yung bayag niya pulang-pula at mabuhok, rambutan. At nagiging durian kapag tag-ulan. Pero, advanced rebuttal. Nagiging durian kapag tag-ulan. Tag-ulan. Nawala tuloy ako. Nagiging durian kapag tag-ulan, pero walang bisa yung Ebola. Patay si Kiko Maching kay Kiko Magalona. Para nyo tinapat si Leia kay Asyong Salonga. Sa bugtong bambu, manyalak sa aking bambu de pistola.
Ganyan ako magsulat ng mga obra. Hindi ko kailangan pa ng papuri. Pero pag ako na nag-spit, nakikinig sila na mabuti. Oh, alam ko yun, nasasabik kayo kapag nag-spit ako ng multi. Inaabangan to ng lahat na parang pagbalik ni Looney. Kaya kahit kung hindi ko na seryosohin ang pagkatahan ng bawat titik, lahat ng tao ang napapaisip, pero yung unggoy lang ang tahimik. Kung hindi nyo trip style ko, hindi nyo trip yung style ko, di ko kailangan magpumilit. Pero alam nyo, kapag sak maestro, ay talaga sulit ang inyong ticket. Ang galing no na medyo naalala ko yung mga ibang lines. Nakakatawa talaga din. Nakakatuwa yung kahit na malalim mag-isip si Zack, kahit na magaling siya, kahit na malalim yung mga sulatan niya, ginawa niya yung best niya para kumbaga bumabaw siya at abutin yung mga tao, abutin yung crowd, abutin yung level ni Sinyo ng pagpapatawa. And na-appreciate ko yun kasi 'di ba? Minsan kailangan nating mag-adjust para sa depende sa kalaban 'di ba? Kung yung kalaban natin ay malalim mag-isip, kailangan din nating level ng lalim, 'di ba? Kung yung kalaban natin ay joker, kailangan din nating somehow ipakita yung joker side natin. Kaya ang galing ng pagbalanse dito ni Zack Maestro. Sana si Sinyo magpakita rin siya ng parang intensity dun sa sa sulat niya. Sana may sulat din siya ng medyo magmalalim siya ng konti. Let's go. Tinigil ko na yung pagjajakol, punyeta. Kasi nung huli akong tumingin sa salamin, mukha mo na yung nakita. Pero Idol, ba't mo ba tinanggap tong laban na to? Ano ba akala mo, break mo to? Gago, ito na ang preno sa karir mo. Ang pagsakay mo sa jokes ko, biyahing langit, pang-student lang yang lisensya mo, professional ang aking gamit. Hindi to ordinary, pang-victory ang bawat line, talagang bawal ang sumabit. Ako ay aabanti lang at bawal ang sumingit. Kaya wag kang paharang-harang, siguradong patay kapag nahagip. Ako'y dire-diretso lang at di mo na kayang mapabalik. Aatrasan lang kita sa kung aking gamit ay Philippine Rabbit. At talagang good shit! Tayong mabait! Pero bad trip! Yang pag-i-English mo, nakakalalaki ka na. Just say it if you want to battle with me on the English conference, man, nigga. I'm serious, bitch. I'm not kidding, man, nigga. Let's get it on, bring it on, man, nigga. So I can kill this nigga. What do you think, nigga? It's not fair? Then I don't care. Even the Care Bears don't care. Mother, father, you're getting to my nerves. But let's go back into my verse. Yes, I do respect you a lot, Zack Maestro. Totoo. Kasi naniniwala ako na baliwala ang pagiging edukado kung wala ka namang respeto sa kapwa mo. Di ba sabi mo sa laban yun ni Zero, nabigyan ka ng respeto, kundi tatay ka sa mukha niya at sa bunganga pa nakasentro? You want this respect, fool? Pues putang ina mo po. Tanda ng paggalang ko sa'yo. Ito ang 21 gunshot salute ko. Sige, saluhin mo. Bara kayo ng bara, pero sa totoo lang, ang kukorni ninyo, mga nagpipilit mag-bars, mas nakakatawa pa kayo sa pagpapatawa ko. Ayaw nyo sa jokes ko? Pues ayaw ko rin sa bars nyo. Pero jokes over bars baka mo? I got bars over my jokes, mga bobo. Magiging bars lang ba ang tawag sa line pag ang banat seryoso? So, tagilid na pala ako. Kung ang mga hurado sa jokes walang hilig. Sana pala, Sir Arik, sinabi mo na lang agad kung sino magja-judge para ibanat ko na lang yung gusto nilang marinig. Pero, sige, sa'yo na yung boto ng hurado.
Di naman ako lumalaban para sa mga yan. Ako'y bumabattle para sa mga tao. Hindi ko babaguhin ang style ko para lamang lumaki ang tsansang manalo. Hindi ko pagpapalit ang respeto at suporta nila para sa 5 boto. Kasi kahit ako pa ay matalo, hindi ako umuuwing malumbay. Yung mabigyan ko ng magandang battle, yung mga manonood para sa akin, yun ang tunay na tagumpay. Ayun lang. Medyo ano, parang maiksi yung mga rounds ni Sinyo, no? At saka parang yung paggamit niya ng word. Minsan may mga words na mas tama. Tsaka dito baka ginamit niya lang para mag-rhyme, no? Di ako umuwi ng malumbay. Anyways, matagal naman na tong laban na to. Wala na rin tayong mababago dito. Gusto ko yung point of view niya na hindi niya babaguhin yun yung ano niya yun yung paniniwala niya, yun yung ano niya kumbaga, hindi ko babaguhin yung sarili ko para makuha ko yung vote ng mga hurado, hindi ako lumalaban para sa kanila, lumalaban ako sa mga tao. Pero, yung ganong pag-iisip ay minamind conditioning niya na yung mga judges nun, parang inaano niya na tinitrick niya na yung mga judges doon na parang magigilty naman yung mga judges na sige, boto ko na lang si Sinyo. So, ganon siya. Pero, though yun yung pinanghahawakan niyang paniniwala sa buhay, ako naman, ang mapapayo ko naman doon ay pwede mo naman baguhin pero i-improve mo for the better. Magbago ka for the better. Ano mo pa rin yung signature mo na nagpapatawa ka, pero i-level up mo yung sarili mo, di ba? Huwag kang forever na sa ganyang level. Kasi yung mga tao, panahon, nagbabago, di ba? Yung taste, yung fashion, nagbabago. So, hindi naman forever na naka-skinny jeans ka, hindi naman forever na naka-low waist ka. Di ba? May iba't ibang style sa iba't ibang panahon, iba't ibang year. At katulad din na itong laban na to, ibang panahon siya, kaya iba pa yung sulatan nun, di ba? Iba pa yung atake, iba pa yung bagsakan, mas vina-value pa yung laugh trip, di ba? Kaysa dun sa quality ng pagsulat. At makikita naman natin, di ba? Ako, kitang-kita ko yung difference nung sulat back then, tsaka sulat sa panahon ngayon, or like, nung mga, nung mga na-stretch na ng generation. Ayun, para silang nag-call out si Sinyo, kinall out niya kanya si Delo, di ba? Hari ng Balek. Si Sak Maestro naman, kinall out naman si Looney. So, si Delo, nandito siya. Medyo malapit siya sa amin. Di pa lang kami talaga magkaroon ng time ni Boss Tikas, pero gusto namin siyang ma-meet somewhere dito sa malapit lang siya sa amin. Nakaka-basketball niya yung katrabaho ni Boss Tikas. So, sana one day, magkita-kita kami nila Kuis Delo para makapagpa-autograph naman. So, yun, nagbabasketball sila summer dito, malapit lang sa amin. So, yun. Ang hirap kasi ng buhay dito sa California sa US, kayod talaga kasi ang mahal ng cost of living. So, yun. Let's go. Sak Maestro Roundtree. Yun ang tunay na tagumpay. Pero yung pagka-maestro ko, professional yun yung lisensya. Pagka-maestro ko, huwag mo lagyan ng malisya. Gusto mong kalaban yung tunay na guro, battle mo si Little Sisa. Kaya mahina. Utak mo ay mas mahina pa sa traffic ng Manila. Oh, sorry. Di ka gagaling kahit pumila sa butika dahil bibigay ko sa iyong sakit ay ang gamot sa masukista. Oh, sabihin natin kanya mga rima, may quantity at quality. Sabihin natin kaya mga rima, may quantity at quality. Mga suntok ay malamanipi, kaso kasing pangit din ni Mami D. Oh, kinakain mo yung mga kalaban.
Pero kung hindi sa Battle League, yung policy, imposible na matalo mo si Andy G sa Jollibee. Pero seryoso lang usapan. Real talk muna tayo. Real talk muna, wala munang angle-angle. Gusto ko pag-usapan ng mga hassle na pinagdadaanan ngayon ni Hansel. O marami ang problemang hindi ma-handle. Ako'y depressed sa sobrang struggle. Putay na, gusto ko lang magpakatotoo dahil ito na ang huli kong battle. Kaya, ika-cancel ko muna tong Royal Rumble. Pare, ibang verso ang aking hinabol. Kung corny man o disappointing, kayo nang bahala sa paghatol. Pag ko patitirahin tong si Sinyo, kung isa to sa good example, ng mga MCs na may talino, may respeto at sobrang humble. Di ba? Oh! Mabalik ko sa iyo lahat. Oh! Sa totoong buhay naman ako nagsastumble. O sabi mo, huwag akong tularan. Pero, pagod na ako makipagpayabangan at pangaralan ng aking kalaban. Hindi to pagmamalimos para kaawaan kahit di ako bayaran. Dahil karangalan na nasa ahon file na masama ang aking pangalan. Oh, wala akong mahinang nakalaban. Sila yung mga the best of the best. Puta, huling battle ko pa nga sa Manila, napa A to Z pa ako na English. Pero kung nagtataka kayo, kung ba't yung letrang G lang yung inalis, baliktarin nyo yung sinyo ko agasan at malaman na sa G ako'y ines. Sinyo agasan na sa G ako. Hindi ako galit sa mga gangster kung hindi sa mga hindi naaagets na kung makalait, puta, puro galit lang yun i-express. O mahal ko itong pagbabattle pero paminsan di ba nakaka-stress? Kaya we battle just for fun at hindi para magpa-impress. Ako, sa akin lang, personal kong interest, hindi para magmayabang at mag-api. Pero huwag nyo maliitin ang aming pagrarap dahil pwede namin itong ipagmalaki. Akala nyo lang siguro ginagawa namin ay madali. Hindi to, wala to shortcut at hindi to racing na dapat kang magmadali. Dahil hindi naman kami nagpapakitang gilas, di ba? Sadyang ang dila namin ay matikas. Pero ang ginagawa namin sa battle ay mas mahirap pa sa Pilipinas. Mas mahirap pa sa calculus. Kaya konti lang yung makasakay. Kasi yung difficulty level ay mas hard pa sa Tanduay. Oh, nautal mat sumasabay. Kasi pabago-bago ako ng plano, puta. Mag-freestyle sana ako dito, kaso baka marami yung magreklamo. Kakahiya naman kay Boss Arik. Siyang gumasos sa aking pagdayo. Siyang gumasos sa aking pagdayo kasi sinulat ko itong lahat sa aeroplano at ako'y nag-ensayo kahit papano. Puta, hindi naman importante yung matalo. Wala akong pake ako matalo, di importante ang manalo. Basta mapasaya lang mga tao, yan ang pamaskong aming regalo. Marami pa kaming inasikaso gaya ng pamilya at sa trabaho. Di rin ako bilib sa sak maestro kaya ako'y nagpapaka-Hansel Cabo. Pagod na din ako magpaka-edukado, magmagaling at magpasikat. Gusto ko lang ibahagi ang aking puso. Dahil ito ang aking agimat. Magpasalamat sa aking mga kaibigan at kaakibat gaya nila Makti at nila G-Spot, kay Cool Kid at kay Sir Arik na naging ang kanyang sandalan kong balikat. Dahil alam nyo ang pag-rap ay mahirap. Pero nagpapasalamat ako sa Flip Top at sa inyong lahat na pumunta para lang kami ay mahagilap. Kayo ang dahilan kung ba't kami ni Sinyo ay nagsumikap. Kaya much love at mabuhay ang Filipino hip-hop. Flip Top, para sa laban na yan! Ang solid nun, no? Ang solid nung actually lahat ng rounds all 3 rounds ni Sang Maestro ang solid eh. Bibigat din eh. Gusto ko rin yung kurot sa katotohanan ng buhay ng Pilipinas, 'di ba? Na mahirap yung Pilipinas, yung utak ni Sinyo parang traffic sa Manila. Ang ganda noon na, 'di ba? Wala na talagang basta traffic pa sa Manila eh. Sobrang traffic, parang naka-parking na yung sa sa Espanya, 'di ba? Going to Divisoria. Mga FEU, UST, 'di ba? Ang traffic diyan eh. Actually, pa Philcoa ka pa lang eh. Ka na eh. Sobrang traffic na sa Philcoa City Hall, 'di ba? Memorial Circle, tama ba mo sa Circle? Ang traffic niya. Wala lang mas traffic pa sa Manila. Pero pag pumunta ka ng Cebu, sa Cebu lang ako nakasakay ng 20 pesos na taxi. Grabe, ang bilis. Walang traffic.
'di ba? Sa Manila, ewan ko, hindi ko na maano, grabe yung traffic dyan sa atin. And sa Cubao, 'di ba, ang traffic dyan. So yun, gusto ko yung mga ganong gusto ko yung mga gantong sulatan 'di ba? May kurot sa bansa, may kurot sa politika, sa government, 'di ba? Yeah, kaya para sa akin, alam ko naman 'di ba, si Sinyo panalo nito. Hindi ko na ko-questionin yun dahil iba pa yung lutuan nun, joke lang. Iba pa yung botohan nun 'di ba? Iba pa yung ine-expect, iba pa yung gusto ng mga tao back then, 'di ba? Gusto pa nila yung mga ganito, yung mga nakakatawa, 'di ba? Bihirang ma-appreciate nun yung yung mga malalalim like si Balakid, 'di ba? Kaya di ko na mababalik ang panahon, pero masaya ako na nag-evolve yung flip top, 'di ba? Masaya ako na sa 15 years, ang laki ng na-develop, ang laki ng inilawak, ang laki ng niyakap, 'di ba? Pagdating sa references, 'di ba? More on lang kasi dati papatayin kita, ganyan, ganito, saluhin mo yung mga bala ko, kainin mo tae ko, yung ganun pang mga references. Pero ngayon, makikita mo na yung labak ng pag-iisip, lumalabas na talaga sa kahon, 'di ba? At yun yung gusto natin, 'di ba? Ako, yun yung gusto ko pang mangyari sa flip top is lumawak pa. Mas marami pa sanang gamitin ng mga reference sa sa pagsulat. At yun nga actually yung isa kong goal nung nag-umpisa akong mag-review ng mga liga is to write yung mga references, mga common na ginagamit para gagawa sana ako ng aklat, pero eventually sobrang busy ko sa school kaya hindi na lang, gumawa na lang ako ng kanta instead. So yun, napahalagan ko tong yung evolution to ng hip hop, diba? At maraming salamat sa pag-request nito. For sure, alam ko si Sinyo panalo nito naalala ko to Flip top on 5 day 2 Sinyo versus Sak Maestro. Flip top again guys, pambes para sa kalaban pareho, putang ina. Di ako Cristiano pero Merry Christmas sa inyo yan. Battle na yan. Ang boto 4-1 para Isinyo. Yan. Si Sak Maestro ever since magaling talaga siya magsulat pero hindi ko na siya like sobrang maalala na kung gaano ka-intense yung mga sulat niya. Thank you so much, na-refresh ako sa sa laban na to. Thank you Ethan James sa pag-request na ito. Ang tagal na nito actually, itong scene na to, ang naaalala ko pa dito, Sinyo versus Shay, di ba? Yung masaklap na pangyayari kay Shay. So yun, congratulations at mabuhay yung flip top. Sobrang tagal na pero alam mo yun, malayo na pero mas lalayo pa, 'di ba? Hopefully hanggang magkaapo si Enigma, meron pa ring flip top, 'di ba? At sana mas mapalawak pa yung mga gagamitin na reference. Sana gumamit tayo ng mga mas intensify na mga vocabulary words na na maaaring nasa panahon natin ngayon, or tumingin tayo sa future, or bumalik tayo sa past, 'di ba? Yung mga historical, magagandang yan, mga magagandang references yan, mga masasarap pakinggan ng mga Tagalog. Kahit hindi Tagalog, kahit mga ibang dialect, 'di ba? Ang trabaho natin is to search, 'di ba? At i-broad pa natin yung natin yung isip. Kasi yung hip-hop naman is, malawak na art form yan. Big word yan. Kaya, yun. Nasa sa inyo yan kung ikikip nyo kung ano kayo or i-improve nyo yung sarili nyo. Ayun. At maraming salamat sa ating mga tropa na patuloy na nagre-request. Pero po, magwa 1 AM na. Mahati na ang katawan ko, magkakapakpak.
Joke lang. Thank you so much po ulit. Magkita-kits po tayo sa susunod na Battle Hatol at pagbibigyan ko po ulit yung mga request niya po. Ngayong gabi, tapos na ang 1 week na bakasyon, kaya kahit ulit. Kaya follow, like, share, subscribe, at mga bagong kanta, palapag na yan, sana po ay ma-stream nyo na. At yun po, kita-kits po tayo. Good night mula dito sa Los Angeles, California. Ako pa rin ang inyong Battle Hatolera, Marikita in the house. Yeah. Good night. Nagising sa isang bangungot, nanginginig ang katawan, nilalamig dulot ng hangin, umaawit sa kawalan, pangitain lumabas sa screen, hinamon ang liwanag, bumaban ng patas, pero biglang nagkabutas, lumipad sa kanawakan, lumangoy sa ilalim ng dumaloy sa aking mga ugat, nabuksan ng panibagong kakayahan. Hindi na ako tinatalunan ng kabigutan, kinasal ng kahoy na ahas at kinalma aking alagang dragon. Ang puso ko ba'y tumigasan na manhid? Lumakas ang aking shield. Pupunta ako sa bundok ng tra-la-la-la-la-la. Ang sarili, makikipag-usap sa mabaylanan, kway-kway dyan. Nalampasan mga pagsubok, mag-aalay ng bangs, kakayanin ang lahat hanggang mag-level up. Alam kong hindi madali, kaya babangon muli hanggang sa huli. Lumipad sa kalawakan, lumangoy sa ilalim ng alon, ng alon. Umahon, bumangon sa panibagong dimensyon. Nasaan na ba ako ngayon? Ako sa baron. Maganda sana sa bundok ng Switzerland eh. Pupunta ako sa bundok ng Switzerland. Hey! Hahanapin ang sarili. Let's go.